Si Chuchi Villar na nagkakatawan ng hakbang na maisug. At natutuwa ako sa hapon na to, kasama din po natin ang Reforma Pilipinas na kinakatawan ng kanilang founder na si Ms. Vivian Velez. Hindi lang po tayo ngayon, dalawang grupo na handang lumaban, kundi kasama din po natin buong Luzon, Visayas at Mindanao at overseas. Sana ho sa lahat ho ng pinaghirap-hirap natin na ilang taon, huwag ho tayo bibitaw at itong sa dadating na 3 araw, magsanib pero sa lahat, magsama-sama ho tayo. Ang abutin natin ang ating pangarap na mapababa natin sa buong kasaysayan ng Pilipinas ang pinakawalang kwentang presidente na si Ferdinand Marcos Jr. Maraming salamat po sa lahat. Maraming salamat po, Mr. G. Maraming salamat po, Mr. G. Maraming salamat sa ating mga kasama sa makbang ng maisog. At ngayon naman po ay tinatawagan din po namin ang aming pinuno, ang tagapagtatag po ng Reforma Pilipinas, si Ms. Vivian Velez. Kilala niyo ba si Ms. Vivian? Kilala niyo ba si Ms. Vivian? Ayan. So, ito po ang ating pinakamalagang si Ms. Vivian Velez. Magandang hapon po sa inyong lahat. Maisog Reforma Pilipinas. Malapit nang matapos ang ating paghihirap. Kaya dapat ito medyo konting, sabi nga nila sa babae, konting kembot na lang. At medyo malapit-lapit na tayo. Pero syempre, umpisa pa lang ito. At kanina, magkakasama po tayo. At ang unang starting point po sana natin dito sa Salamanca, sa Plaza Salamanca. Kaya lang, hindi po natin hawak ang mga bagay-bagay at hindi po na tayo napayagan pumasok sa loob dahil meron po tayo mga sign ng Marcos resign. So, alam naman po natin na yan na po ang gusto natin, matagal na natin gusto ang maging Marcos resign. Kaya lang syempre, nag-iingat po ang ating mga ibang kasama. So, nandito po tayo sa Liwasang Bonifacio at yun nga, ang sabi ko nga, konting sakripisyo na lang, pero hindi po tayo dapat matinag. Maraming salamat sa mga nagsasakripisyo kasi karamihan po na nandito ay galing pa sa iba't ibang malalayong lugar. Meron po sa Central Luzon, meron din po sa Mindanao of course, at kung saan-saan, meron sa Visayas of course, at kung saan-saan tayo nanggaling. Konting sigaw, konting energy na lang po dahil malapit na po sana at sana po ang ating Pangulong Marcos maawa na sa ating Pilipinas dahil talaga namang naghihirap na po tayo. Wala na pong pumapasok na foreign investors, bumababa na po ang halaga ng ating salapi at meron na po talagang pagbaksak ng ating ekonomiya. Kaya konting-konting pasensya na lang po at sana samahan niyo pa rin po kami. Pero meron po kasing ibang plano pa ang nangyayari dahil sumasabay lang po tayo sa Agos, ng kung ano pang mangyayari sa ngayong araw na ito. Alam po natin ang INC is 3 araw, 16, 17, 18. At dito sa EDSA, meron din pong nangyayari sa EDSA sa ngayon. At tayo naman po kasi dito sa Maisog at Reforma, ninais nating makisama muna dito sa ating INC. So ngayon, meron pong balak na sunduin po tayo ng mga taga-EDSA dito sa Liwasang Bonifacio upang magsama-sama dahil gusto nila na magsama-sama na po tayo na lahat na tumutuligsa dito sa korupsyon. So, wag po kayong magugulat kung meron po mga bus na darating dito at kung sino po ang gustong pumunta sa EDSA
pwede naman po tayo, welcome po ang maisog at welcome din po ang reforma. Pero dito pa rin po tayo sa Liwasang Bonifacio. At kung sino rin po ang gustong magstay dito sa Liwasang Bonifacio, dito pa rin po tayo hanggang bukas at sa Wednesday. Okay, umuulan na. So medyo sumulong-sulong po muna tayo. Pero ganun po ang mangyayari, ano po. So, paghandaan po natin yan. Maraming salamat po. Wala na. Mo po, itong si Junior sa Malacanang, 3 taon na at mahigit ang kanyang pamumuno. Maraming mga nangyaring nakakalungkot sa ating bansa. Maliban sa kalamidad na kung saan pinangakuha ng ang bayan natin, ang mga mamayan natin, kapwa natin, na sila ay tulungan, meron bang nangdiriwang? Sila ay lumuluha. Walang tulong na umabot sa kanila, kundi mga pangako na napako. Anong gagawin sa 5,000 para sa kakaunti daw na nasira? Anong gagawin sa 10,000 sa kumpletong nasirang bahay? Aba, pampagawa yata ng bahay ng kalapati yan, ha? Nagdiriwang ba tayo? O lumuluha? Lumuluha. 3 taon. Meron bang nangyari? Wala. Sumunod-sunod ang bagyo. Lindol. Lumuluha ba ang bayan o nagdiriwang? Nakakalungkot. Ang ating panalangin sa religious sector ay magkaroon tayo ng bansa na nagdiriwang. Isang bansa na mapayapa at maayos. Ngunit sa mga nakaraang mga taon ng pamumuno, imbis na tayo ay nagdiriwang, lumuluha tayo sa mga sunod-sunod na krimen. Patayan, rape, pagnanakaw, drugs, at iba't iba pa. Lumala at lalong lumalala ang ating sitwasyon. Tayo ba'y nagdiriwang o lumuluha? Bayan ko, wala tayong nais sa ating mga pastor, sa ating mga miyembro, tayo na nalangin sa kapayapaan at kaayusan ng ating bansa. Pinapanalangin din natin sila. Ngunit ngayon, ang panalangin natin at ang isigaw natin ay Marcos resign! Sigaw natin yan! Marcos resign! Marcos resign! Dahil tayo ay lumuluha, hindi nagdiriwang. Kung magtatagal pa ang kanyang pamumuno, na ngayon ay lalong naging maliwanag sa bayang Pilipinas ang korupsyon. Akala natin, yun lamang ang mga buhaya na nandiyan sa tabi niya. Meron siya pala ang ama ng mga buhaya. Isang nakakalungkot na pangitain. Anong mangyayari sa kinabukasan ng ating mga anak at apo kung magpapatuloy sa lupa ng mahigit na 2 taon ang kanyang pamumuno? Kaya nga ng ating sigaw, lakasan natin! Sigaw pa!